Literal na nagbabagang balita nga raw ang usapin ng heat index sa bansa. Sa panahon po ngayon, napakataas po ng ating heat index, no? Pumapalo na po tayo ng almost 50 degrees Celsius sa iba pong lalawigan or sa ibang parte po ng Pilipinas. And para po sa ating kaalaman, around 37.8 degrees Celsius ng ating body temperature is already considered fever. Kaya't dahil sa init ng panahon, dumarami rin ang umaahon. Papuntang Tanay, Rizal. Na-inlove talaga kami sa lugar dito kasi sobrang mapayapa, sobrang ganda ng paligid, ang babait ng mga tao. Sa kabila ng init, find joy in it. Pagdating mo naman po dito sa falls na natatagong paraiso, nawawala po lahat yung pagod nyo sa sobrang lamig ng tubig. Nature, sariwang hangin, malamig sa gabi, sa hapon. Kaya po dito napili ng aking mga anak. Fun under the sun at i-enjoy ang kalikasan. Sa sobrang init ng panahon, ang iba sa atin, dumarayo na ng Tanay sa probinsya ng Rizal. Kung sa ibang lugar kasi, umaabot ng 42 degrees Celsius ang heat index, dito raw nasa 27 hanggang 32 degrees Celsius lang. Kaya naman ang mga magbabarkadang ito, dinayo talaga ang Tanay. Kaya po nakapunta kami dito ng mga makasama ko sa trabaho sa Tanay. Para po kasi maganda yung klima dito. Kaysa po sa Maynila, sobrang init ng polusyon. Dahil sa mga bundok at puno rito, isa ang Camp and Eco Park na ito sa dinarayo sa Tanay. Pero hindi lang daw bundok ang kanilang aakyatin sa kanilang nature trip. May kasama rin daw itong 8 Wonderfalls hunting. Talagang perfect place ang pasyalang ito hindi lang para mag-bonding at mag-relax. Mainam din ito for physical activity. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat, ma'am at saka sir. Welcome po kayo sa aming lugar sa Barangay Kayabo. Tubig kasi wala tayong tindahan sa taas, tapos bawal tayong magkalat sa trail. Alagaan natin yung kalikasan. Yun lang po at kunting ingat sa ating pag-aakyat. Habang paakyat ng bundok, dala rin ng magbabarkada ang punlang itatanim nila. Kasabay kasi ng hiking and waterfalls adventure ang tree planting activity sa lugar na ito. Dito sa Tanay talagang inaalagaan ng kalikasan at patuloy ang mga efforts namin para mag-reforest dito sa Kaliwa Watershed Forest Reserve at tawag namin. Lalo na dito sa campsite namin, talagang ini-encourage namin ng tree planting para sa mga guests namin. 30 minuto na akyatan at nakakita na ang magbabarkada ng patag na lugar para pagtaniman. Tapos dito medyo maganda-ganda po siya, may mga shade po, may mga puno para hindi po sa direct sa init. Tapos tabunan nyo lang po ng lupa. Alalayan nyo rin po siya, baka matumba. Mga 2 inch po, kaya na po, okay na po yan. 20 pesos ang bayad sa kada punla na bibilhin. Sa ganda ng klima rito, naaayon daw ang pagtatanim dito ng prutas at gulay, gaya ng pinya, bunga ng betel nut na kadalasang hinunguya ng mga katutubo. Kaunting lakad pa at masaspata na ang unang talon. Yan po ay, ang pangalan po niyan ay Maynova Falls. Yan po yung unang waterfalls namin dito sa Barangay Kayabo. Malalim din po yan, nasa 5 feet, pero maliit lang po siya. Pwede rin po kayong maligo kung gusto nyo, pero hindi po siya ganun kaluwag. Next stop naman ang Manganiso Falls. Kaya po tinawag siya ng Manganiso kasi yung bundok po na ito ay kuwan po siya ng manganis. Sunod na po pwedeng i-enjoy ang pantay, lantay at gugulong na Bato Falls na sakto ngayong tag-init. Ang tawag po dito ay Gintuan Falls, kaya tinawag siya na Gintuan. Ito po ay pinagtrisuran po dati. Malamig po ang tubig po dito at maganda maghilamos. At ilang minuto pa, itinuloy na ang pag-akyat papunta sa pinakahuling talon. 10 minutong lakaran at akyatan, makikita na ang natatagong Paraiso Falls.
Ang magbabarkada agad na nagsipagligo rito. Ito po yung pinakamaganda po naming napuntahan na po na falls. Kaya dito na po kami nag-start nag-swimming ng mga kasama ko nag-hike. Ito pong falls na pang 8 Wonder Falls po, yung natatagong Paraiso. Okay naman po, maganda naman po yung experience kasi po kahit medyo nakakapagod. Pagdating mo naman po dito sa falls na natatagong Paraiso, nawawala po lahat yung pagod nyo sa sobrang lamig ng tubig. Samantala bukod sa hiking, dagdag adventure din dito ang ATV. Pumunta po kami ngayon dito sa Tanay Rizal para po sa anniversary namin. Para sa akin po kasi maganda po yung mga view dito eh. Dito sa ATV Trail, ang hamon, tawirin ang Lanatin River. Kayanin na Andre? Napasaman, parte raw ito ng saya ng adventure na ito. Nakakatanggal siya ng stress kasi nakikita mo yung nature, ang ganda-ganda. Ito yung isa sa mga madadaling paraan para makaikot sila sa lugar at ma-experience nila yung kultura at ang kalikasan natin dito sa Barangay Kayabu. Kaya naman, dinevelop namin yung mga trails namin para magkaroon kami ng ATV adventures. At sa ATV naman, ang pinakamagandang benefit naman nito ay nai-increase nito yung adrenaline natin. Para sa may hilig mag-camping, this spot is for you. Naabutan nga namin ang isang turista na nag-aayos ng camping tent. Mag-overnight po, magka-camping kasama ng aking mga anak. Nature. Sariwang hangin, malamig sa gabi, sa hapon. Kaya po dito napili ng aking mga anak. Mapapalapit ka din sa kalikasan. Imaginein mo na lang yung gigising ka sa umaga tapos ang ganda-ganda ng paligid mo. Kita mo agad yung mga bundok sa harap mo. Kitang-kita mo ang dami mong puno sa paligid mo. Pwede rin daw mag-bonfire dito o di kaya magluto. Ayon sa eksperto, mainam sa kalusugan ang ganitong relaxing activities. Ayon po sa mga pag-aaral, when we're exposed to nature, nakakababa po ito ng stress. So, ma-address po nito yung ating mental health. Pangalawa po doon, syempre, pag lesser ang stress natin, lesser din ang anxiety. And health-wise, because we're in the forest and we're breathing fresh air, nakakatulong ito for our respiratory system. Physical activity also, dahil tayo po ay nag-exercise whenever we trek. Pero paalala sa mga nagbabalak mamundok o mag-camping gayong matindi ang init, ingat-ingat at dapat protektado. Very high po ang temperature between 10 a.m. and 4 p.m. So we advise patients or kung sino man po yung mga lalabas ngayon that you go on trekking early in the morning. At kung kayo po ay bababa, mas maganda po later in the afternoon beyond 4 p.m. para lesser na po ang init. So yan po ay napaka-importante. So when and where? Ngayong tag-init, siguraduhin nasa kondisyon ang katawan kahit pa sa pasyalan. Para na rin iwas init ng ulo at siguradong ma-enjoy ang summer adventure.